Nabili ko ang librong iyon sa Recto, doon sa isang second-hand store na nagbibinta ng mga lumang libro at magazine. It was a medical textbook. Medical surgical to be exact. Major subject iyon sa kursong nursing, kaya obligado akong bumili. Lubhang mamahalin ang mga libro patungkol sa nursing, lalo na nang mauso ang pag-aangkat ng mga nurses papuntang Amerika, London at Middle East. Isa ako sa mga naghahangad mabiyayaan ng swerteng makapagtrabaho sa abroad para maiahon sa kahirapan ng aking pamilya. Kung kaya't nag-nursing ako, kahit ba iba ang tunay kong hiling. Anyway, nasa third year na ako noon nang bilhin ko ang makapal na libro. May sticker pa nga sa likod ng pabalat ng libro. Sticker ng dating presyo ng libro na binili pa sa National Bookstore at isang sticker ng pangalan, address at telephone number ng dating may-ari. Babae ang dating may-ari ng libro. Sa itsura ng libro, mukhang 3 taon na yung ginagamit. Siguro by this time, nasa Amerika na yung dating may-ari ng libro. Nagtatrabaho na sa isa sa pinakamalaking ospital doon at nagpapakasasa na sa sweldo nitong dolyar. Hindi ko maiwasang mainggit sa kanya kahit hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko inalis yung sticker ng pangalan niya sa libro kahit ako na ang may-ari niyon. Superstitious kasi ako. Alam kong ang bawat bagay, may dahilan, may purpose. Inisip kong baka swerte ang libro, baka ito ang magdala rin sa akin sa Amerika. Hindi ko binago ang anumang naroon na sa libro, pero hindi mawala ang swerte. Gabi-gabi, binabasa ko ang libro. Pinakamahirap sa subject sa nursing, ang medical surgical. Ito rin ang pinakamahalaga. Plano kong ito ang kuning major sa 4th year. Dahil dito, ginabi-gabi ko talaga ang pagbabasa sa librong iyon. Isang gabi, habang nagre-review ako gamit ang librong iyon, isang pahina ang narating ko na may madya ang papel. Animo patak ng dugo ang naroon. Kiniskis ko pa nga yung isang patak na nasa pahina ng aklat. Nabakbak naman iyon, tapos inamoy ko, parang amoy dugo nga. Malawak ang aking imagination pagdating sa mga bagay na ito. Bigla ko tuloy naisip, ano kaya ang nangyari kay Clarissa? Bakit napatakhan ng dugo ang certain page na ito ng kanyang textbook? Lumuha kaya siya ng dugo sa sobrang pagre-review? Nahiwa kaya siya ng scalpel sa daliri kaya pumatak ang dugo? O nag-nosebleed siya sa sobrang stress ng kakaaral? Natawa na lang ako sa aking sarili. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at pagre-review gamit ang textbook ni Clarissa. Then maya-maya may naamoy ako. Isang pabangong pambabae. Ang tindi ng amoy. Halos ma-disturb ang pagbabasa ko. Nagtaka ako. Sa boarding house na tinutuluyan ko, wala namang babae. Puro kami lalaki. Wala rin akong ka-share sa room ko dahil kauuwi lang sa probinsya ng roommate ko. Saan ang galing ang amoy? It's 3 o'clock in the morning. Imposible namang may maglagay pa ng pabango sa oras na iyon ng madaling araw. Wala akong maisip na paliwanag sa naganap, kaya nagpatuloy na lang ako sa pagbabasa, sa pagre-review. Pinalipas ko na lang yung amoy. Nang sumunod na araw, nag-duty kami sa isang public hospital sa Quezon City. Bahagi iyon ng requirement sa nursing. Alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ang shift ko. Dinala ko ang medical surgical textbook ko dahil kailangan kong ipagpatuloy ang aking pagre-review. Wala namang gaanong gawain sa hospital that night. Matapos kong mag-rounds at kumuha ng blood pressure at temperature ng mga pasyente at mag-check ng kanilang IVs, nagtungo na ako sa isang bakanteng silid at doon nagbasa ng aking textbook. Normal na sa mga nursing students na tulad ko ang maghanap ng bakanteng room sa ospital kung saan pwedeng matulog o magbasa o gumawa ng assignment. Ang iba nga, para hindi talaga maabala, doon pa sa stock room nagtatago. Naupo ako sa hospital bed na walang bedsheet at nagsimula akong magbasa. Binuklat ko ang textbook sa pahina kung saan ako huminto kagabi. Nagtaka ako nang pagmasdan ko ang aklat. May patak na naman ng dugo. Binalikan ko yung page 92 kung saan noong isang gabi ay nakita ko ang mga patak ng dugo. Pero wala na sa page 92 ang mga patak ng dugo. Malinis na malinis ang papel. Muli akong nagtungo sa page 264 kung saan ako kasalukuyang magbabasa.
at naroon na nga ang patak ng dugo. Namangha ako. Papaano nangyari yun? Posible bang gumapang yung patak ng dugo from one page to another? Baka minumulto na ako. Pero nino? Ni Clarissa? Biglang nagbago ang ilusyon kong si Clarissa ay nurse na sa Amerika at humihiga sa dolyar. Baka hindi yun ang nangyari kay Clarissa. Ano kaya? Na namatay siya? Muli na namang umalingasaw ang matinding amoy ng pambabaing pamango. Kinilabutan ako. Ibang klase na ang nagaganap at alam kong hindi na yun ilusyon o isang pagkakataong naginip ako ng gising. Isinarado ko ang libro. Kaagad akong lumabas ng kwartong iyon dahil natakot na nga ako. Pagpunta ko sa nurse station, binati ako ng clinical instructor ko. Saan ka nang galing, Ramirez? Nag-review lang, ma'am. Wala ka na bang pasyenteng inaasikasa? Katatapos lang po, ma'am. Sige, punta ka sa 402. Bantayan mo yung pasyente doon. Tumalima ako. Dala ko pa rin ang textbook ni Clarissa. Pagpasok ko sa room 402, natutulog ang matandang pasyente. Lalaki ito. Renal failure ang kaso. Kawawa. Naupo ako sa bakanteng silyang nasa gilid ng kama niya. Wala siyang bantay. Muli kong minuklat ang textbook. Sa isip-isip ko, baka naman nagmumulto lang ang textbook kapag nag-iisa ako. Kung may kasama naman ako, kahit patulog siya, baka naman hindi na ako multuhin. Besides, I have no choice. Kailangan ko talagang tapusin ang pagre-review para sa nakakatakot naming midterm. So I opened the textbook and I started reading. Nilautawan ko muna yung pahinang may patak ng dugo. Nagpunta ako sa further pages. Habang nagbabasa ako, sinabayan ko iyon ang pagbuka ng aking bibig. That way, mas maiintindihan ko ang aking binabasa. While I was doing that, may naramdaman akong tila nakatanghod sa aking likuran. Isang presensyang nakakapaninding balahibo. Nilingon ko iyon. Wala naman. Pagbalik ko sa libro, may patak na naman ang dugo sa pahina. Kinabahan na talaga ako. Yet I tried to fight back my fear. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Lumipat ako sa ibang pahina, sa mas malinis na pahina. Nagbasa ako. Nilakasan ko para labanan ang aking takot na nararamdaman. Habang nagbabasa ako, tila may sumasabay sa aking tinig. Tinig ng isang babae. Tumigil ako sa pagbabasa. Pero nagpatuloy ang tinig ng babae. Kinilabutan na talaga ako. Pagtingin ko sa pasyente, bumubuka ng kanyang bibig at lumalabas daw ng tinig ng isang babae. Ang sinasabi niya ay ang mga salita sa pahina ng librong hawak ko. Natakot na talaga ako. Naisara kong bigla ang libro at nabitiwan. Bumagsak iyon sa sahig. Tumigil sa pagsasalita ang nahihimbing kong pasyente. Pinagpawisan ako. Kahit air ko ng room na kinalalagyan ko. Anong nangyayari sa akin? Pinagmasdan ko ang textbook sa sahig. Nabasa ko sa sticker ang pangalan ni Clarissa at ang address niya at telephone number. The next day, sinubukan kong tawagan yung telephone number niya. Hello, tinig ng isang matandang babae ang nakasagot sa akin. Sino ito? Sinabi ko ang aking pangalan at kung saan ako nag-aaral. Tungkol ba saan ito? Tanong ng ginang sa kabilang linya. Pwede ko hubang makausap si Clarissa? Ay teka, sandali at tatawagan ko. Nakahinga ako ng malalim. So buhay naman pala si Clarissa. Hindi siya nagmumulto. Pero sino? Hello, sabi ng tinig sa kabilang linya. Clarissa? Oo, ito nga. Sino ito? Sinabi ko ang aking pangalan. Hindi mo ako kilala, pero nag-aaral ako ngayon ng nursing. So bakit ka napatawag? Nabili ko kasi sa second-hand store sa Recto itong medical surgical textbook ng pag-aari mo. Ha? Nabili mo yan doon? Parang nagtaka siya. Oo, bakit? Hindi ba ikaw nagbenta sa kanila? Tinapon ko na kasi ang librong iyan sa basurahan. Bakit napunta sa bentahan sa Recto? Pagtataka niya. Bakit mo naman itinapon? Buo pa ang libro. Hindi ka ba nanghihinayang? Kung alam mo lang ang pinagdaanan ko sa librong iyan, hindi mo pang hihinayangan yan. Ano ang ibig mong sabihin? May masamang espiritu ang librong iyan. May nagmumulto. Patuloy niya. Bigla akong kinabahan. Anong klaseng pagmumulto? Kinuwento niya sa akin ang kanyang naranasan. Kapareho ng naranasan ko.
Saan mo ba nakuha ang librong ito? Ang tanong ko. Hindi ka agad nakasagot si Clarissa. Hello, Clarissa. Oo, andito pa ako. Saan mo nakuha ang textbook na ito? Sa kalye. Napulot ko. Saang kalye? Pauwi na ako noon sa amin. Isang nursing student ang nasa gasaan. Hit and run. Tumilapon ang madala niyang gamit. Kabilang sa mga gamit na iyon ay ang librong iyon. Nakabibili lang niya sa bookstore. Bagong-bago pa at nakabalot. Isasauli ko sana ang libro pero patay na nga ang estudyanteng may-ari. Dinala ko siya ng mga tao sa ospital. Naisip kong iuwi na lang yung libro. Wala kasi akong pambili. Kailangan ko ang textbook na yun para makapag-review ng maayos. Inisip ko na wala naman sigurong masama kung gagamitin ko ang libro. Total patay na siya at hindi na rin naman niya magagamit. At saka bago pa naman yung libro. Dinikitan ko agad ng sticker ng pangalan ko yung libro para tuluyan na itong angkinin. Pero ayaw magpaangkin sa akin ng libro. Pinagmultuhan ako ng babaeng estudyante na tunay na may-ari ng librong iyan. Sa takot ko, itinapon ko na lang ang librong iyan sa basurahan. Sa isang banda, napunta ito sa kamay ng mga book reseller at nabili ko naman sa rekto. Pinagmumultuhan ka rin niya. Oo. Itapon mo na ang librong iyan o kaya sunugin mo para wala nang multuhin ang textbook na iyan. Tama ka. Siguro ngay ganun na lang ang gagawin ko. Nagpaalaman na kami ni Clarissa at nagpasalamat ako sa kanya. Pag-uwi ko ng bahay, kagad kong kinuhang libro sa aking silid. Dinala ko sa labas ang libro. Binihusan ko ng kaunting gas at sinindihan ko ng posporo. Nakita ng iba kong boardmate ang ginawa ko. Tarantado ka. Bakit mo sinunog yan? Hindi ka ba nanghihinayang? Sana binigay mo na lang sa akin. Sari-sari ang mga pangasar nila sa akin dahil sa ginawa ko. Pero hindi na ako nagpaawat pa. Hindi ako umalis sa tabi ng nasusunog na textbook hanggat iyon nagiging abo. Hindi na uli ako nakaranas ng anumang kamultuhan sa buhay ko magmula noon. Sa isip-isip ko, marahil ay natahimik na rin ang kaluluwa ng sino mang nagmamay-ari ng librong iyon. Untimely death kasi ang dumapo sa kanya. Hit and run. She was only my age when it happened. Marami pa siyang pangarap. Mga bagay na gustong marating sa buhay. Nahirapang tanggapin ng kanyang kaluluwa ang biglang pagpanaw. Kaya na-fixicate ito marahil sa textbook na hindi man lang niya nagamit bago siya binawian ng buhay. Noon ko na-realize na marami talagang unexplained things na nangyayari sa mundo. Mahirap ipaliwanag, ngunit patuloy na nangyayari. I graduated nursing at nakapasa ako sa board exam. I never bought another book. Bagkus, hiniram ko na lang yung sa library. Doon na rin ako madalas mag-review sa takot na maling mag-isa at multuhin. Hindi na uli kami nagkausap ni Clarissa. Hindi ko man lang naitanong kung ano ang nangyari sa nursing career niya. Sa ngayon, paalis na ako patungo